This world is not our home. A pleasant evening, everyone, and we are here once again to welcome you on our second night series of the theme, Hope for Troubled Times. Magandang gabi Luzon, mayong gabi Visayas, and maayong gabi Mindanao. Tonight we'll be blessed with our speaker. Let us start this program with a prayer. Dakilang Diyos Ama naming nasa langit. Salamat po sa natatanging pagkakataon na ibinigay mo po sa amin upang pag-aralan ang iyo pong mga salita. Ang banal na kasulatan. Nais po naming matutunan ang marami pang mga bagay tungkol sa inyo at upang kami po ay lalong umasa at sumampalataya sa inyo, Diyos, na mayroon pong natatanging pagmamahal ni Kristo sa aming puso na lumalago. Nais po naming harapin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay na ito na mula noon ay mahirap at habang tumatakbo at habang lumilipas ay lalo pong humihirap. Tulungan nawa kami ng banal na Espiritu na sa kanyang ministry sa gabing ito sa amin pong pag-aaral ng banal na kasulatan. Kami po'y maliwanagan at lalong makikita namin ang kaningningan ng katotohanan. Samahan din po kami ng iyong mga anghel na siyang magiging kasama namin upang maramdaman namin na nariyan ka sa amin pong tabi na nagpapalakas ng amin pong kalooban. Marami pong salamat o Diyos sa iyo pong pagtugon sa aming panalangin. Ito'y samot hiling namin sa pangalan ni Kristo Jesus naming tagapagligtas. Amen. How worried are you this pandemic? Are you lost in the world because of the calamities around us? Tonight's topic is overcoming fear, worry, and anxiety. How can we deal with all of this? Tonight's message will help us face the reality of life in this world. Isang sincero at maalab na pagbati sa inyo na mga tumatangkilik ng atin pong programa na sinusubaybayan sa bawat gabi, ang programang Hope for Troubled Times. Sa inyo dyan, nais po naming iparating sa inyo na mula rito sa Romblon Mission of Seventh-day Adventists na pinangungunahan ng amin pong presidente, Pastor Orly Failan, ng inyo pong lingkod at ng atin pong treasurer, Sir Dennis Federico, 10 ng mga directors at ng atin pong staff. Ganon din po ng atin pong mga pastors sa kanilang mga distrito at kasama na dito ang atin pong mga literature evangelist na magigiting. 10 na ng ating mga teachers sa church school at sa atin pong academy, sa mga kapatid at mga church leaders. Ang amin pong pagnanais na sana tayo po'y tumibay sa pananampalataya, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya na nagdudulot ng samot-saring kahirapan, samot-saring pagsubok sa atin pong pananampalataya, sa ating pagmamahal sa Panginoon, at sa atin pong paglilingkod na kung saan aking mga kapatid at mga kaibigan, nawa po ay hindi po tayo manlupaypay at hindi rin po tayo humimpil sa atin pong paglilingkod. Ang panahon ay nagsasabing malapit na po, mga kapatid at mga kaibigan. At dapat po tayong magpatuloy. By God's grace, tayo po'y magtatagumpay at hindi po tayo mabibigo. Ang isa na mabibigo, ang natitiyak ko ay ang kaaway at ang kanya pong mga alipores. Kaya sa gabing ito, ang atin pong topic na gagampanan ay may pamagat, Thriving in Life's Toughest Times. Pakikipagpunyagi sa pinakamahirap na panahon. At bumasa po tayo ng banal na kasulatan. Sa akin dito, I'll be reading from the American Standard Version.
Matthew chapter 11, verses 28 and 29. Ang sabi po dito, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul." Sa gabing ito, mga kapatid at mga kaibigan, mayroon po tayong babalikang panahon na kung saan doon po natin makikita at malalaman at mauunawaan siyempre kung bakit lumitaw ang isang simula ng lahat ng paghihirap. Pero bago pa, ang Diyos nang lalangin ang sanglibutang ito ay hindi niya dinisenyong tayo po ay maghirap at magdusa sa buhay. Nakapagtataka, no? Ang Diyos na lumikha ng buong sanlibutan mula sa kanyang kamay at siyempre sa kanyang pagbigkas na pawang mabuti, sakdal at ikalulugod ng bawat isa ay lilitaw ang isang katanungan, paano nangyari ito? Kaya, mayroon po tayong tutuklasin na siyang kasagutan kung paano nag-umpisang naghirap at naging masaklap ang buhay ng tao. Well, may dapat po tayong hindi kalimutan. At yun ay may isa na talagang dapat po nating kilalanin at tanggapin sa ating kaloob-looban na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may hindi ika nga mauunawaang karunungan. Subalit sa Kanya pong mga ipinahayag sa atin na karunungan, yun po'y sapat para sa ating mga pangangailangan sa bawat araw na ito upang tayo po'y masiglang, magpatuloy sa buhay at maalab na naglilingkod sa Kanya. One real I, every one of us must acknowledge. Siyang Diyos na kung sa'y lumikha ng mahiwagang paglikha, sa pamamagitan ng mahiwagang paglikha ng langit at ng lupa at ang lahat-lahat na naruroon. Di ba ang kwento na ating pinaniniwalaan, mga kapatid at mga kaibigan, ay ginawa ng Diyos ng maayos at mahusay ang lahat sa loob ng 6 na araw. At sa dulo ng 6 na araw na yun, mga kapatid at mga kaibigan, bago pa mag-umpisa ang 7 araw, ay nilikha ng Diyos ang tao. Na kung saan, kung akin pong babasahin itong mga talatang nagsasalaysay sa pagitan ng mga talata, pagkamulat o pagkaroon ng malay ni Adan, sabihin na natin, nandyan na rin si Eva, okay? Para atin pong maiksian ang kwento. Silang dalawa ay talagang mamamangha sa beauty ng nasa sa paligid na mga tanawin. Sila ay mapapahanga. At siyempre, sa kanilang paghanga, hindi maaalis katulad po natin. Kung tayo po'y mapadako sa isang lugar na tayo po'y nag-a-appreciate sa atin pong nakita. Sino ang gumawa nito? Paano niya ginawa ito? Kaya heto, ang 7 araw, mga kapatid at mga kaibigan, ay isang significant na araw na kung saan ay mayroon pong masasabi nating koneksyon sa atin pong nabasang talata sa New Testament, Matthew chapter 11, verses 28 and 29 hanggang 30 pa nga. Come and learn of me. Pinili ko lamang po ang mga salitang very significant upang isaysay sa atin na ang mga salitang ito, na ang mga gawaing ito, mga kapatid, ay may simula sa Garden of Eden.
Come and learn of me. Yun ay panahon na kung saan walang kasalanan. Walang ika nga kung anong pagdurusa. Lahat na pakiramdam at iniisip ay pawang kaligayahan. Ang prinsipyo na nangungumbida ang Diyos upang matuto. Much more siguro ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat ang panahon ngayon ay kaguluhan ang nasa sa paligid na nagdudulot ng kalituhan. Tama ba? The more we should learn about God, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya heto, alam na alam ng Diyos ang atin pong pangangailangan. Na alam niya na ang kanyang dating pag-aanyaya sa nilikha niyang walang kasalanan ay napaka-importante, lalo tigit sa ating panahon ngayon na tayo po'y naguguluhan. Now, kung babalikan po natin ang pagtatagpo ng Diyos sa very significant day that time, mga kapatid, ang lahat ng saluubing naririyan sa puso at isipan ni Adan at Eva ng paghanga ay sinagot ng Diyos. At habang sila po'y nakikinig, mga kapatid, at bumubulay-bulay sa kahiwagaan ng kapangyarihan ng ating Panginoon, masasabi na ang Diyos ay makapangyarihan at sa Kanya ay walang imposible. Ang Kanyang salita ay may magagawa, mga kapatid at mga kaibigan. Isang gawain na kung saan siya lamang ang makagagawa nito, hindi po ito magagawa ng Diyos. Nais kong i-inject po sa atin pong isipan, sa atin pong understanding na mayroon pong limit sa magagawa ng tao, mga kapatid. Importante po yun. Sapagkat kung nais po nating magkaroon po ng isa na kung saan ay atin pong sasandigan sa lahat ng uri ng panahon, ay walang iba kundi ang ating Diyos. Dapat malaman natin na siya po'y makapangyarihan sa lahat at wala pong imposible sa Kanya. Importante po ito upang tayo po, mga kapatid at mga kaibigan, ay makapagpatuloy, hindi hihintil na harapin ang mga pagsubok sa buhay na ito. Now, ang unang tagpo, mga kapatid, ay babanggitin ko na yun po'y ikapito. Yun po'y Sabat. A very significant day na kung saan ay tinuturo sa banal na kasulatan. It's rest, mga kapatid at mga kaibigan. Ang bunga ng pagtatagpo ay isang kapahingahan at kapanatagan sa puso ng mga taong namumuhay sa kadalisayan sa panahon na kung saan ay wala pong takot, wala pong pangamba na nararamdaman na bunga ng kung anong mayroon po tayong kaguluhan sa panahon natin ngayon. Napakaganda, no? Ang simula ng kasaysayan ng tao, mga kapatid. Subalit mayroon pong isang mahirap na panahon na sumapit sa Garden of Eden. One tough time in the Garden of Eden. Ito po istorya na kung saan ay siyang akin pong binabanggit kanina na dapat atin pong malaman kung paano nagsimula ang kahirapan at kaguluhan dito po sa sandaigdigan. After Sabbath, mga kapatid at mga kaibigan, ang kasunod na salaysayin ay ganito po, na ang Diyos ay may tagubilin na hindi po dapat pakialaman, mga kapatid. Isang bagay na kung saan ay maganda at mahusay ang pagkagawa, ang pagkatanim nito sa gitna ng halamanan ng Eden, mga kapatid. Hindi po yun para sa tao, Yun po'y para lamang sa Diyos, mga kapatid. Kaya nagtagubilin siya, huwag pakialaman. Now, may isa na kung saan ay babanggitin natin na umaakong siya. Kung ipe-personalize po natin, ay ako. Naalala nyo kanina ang isang tunay na ako?
At nais kong yun po'y hindi dapat kalimutan sa tanang oras ng buhay ng tao. Now ngayon ay meron pong isa na mula sa langit na nilalang din ng Diyos, mga kapatid. Siguro hindi sapat ang oras natin upang siya po'y pag-usapan natin at sagutin kung bakit ang isang perfect na anghel ay nagkasala, mga kapatid. Subalit, ganito po yun sa atin pong sariling karanasan sa ating buhay. Kapag tayo mula nga sa isang mahirap na estado o kalagayan ay napaangat at pagkatapos ang atin pong taglay na personalidad ay nabago na kung saan ay hahanga ang tao, mga kapatid at mga kaibigan, di ba nababaling ang atin pong damdamin na ako. Na isang talata sa Biblia ang nais kong agad basahin at hindi ko na kailangan pang pahaba-habain ang salaysayin kung paano nga ang umpisa at ang kaganapan nito, mga kapatid, sa kabuuan. May babasahin lamang po ako sa Genesis chapter 3. At sa atin na mga Kristiyano na ngayon po'y nakikinig, this is very familiar na kwento. Ito po'y katugunan ni Satan sa kanyang panunukso sa kay Eva na kung saan pagkatapos na nakarinig ng aral at tagubili ng Diyos sa unang pagtatagpo, mga kapatid, ito yung panunukso ng kaaway. Verse 5 po ng Genesis chapter 3. For God doth know that in the day ye eat thereof. Yung bunga baga na ipinagbabawal, mga kapatid, na nandoon sa puno ng nandyan sa gitna ng halamanan. Then your eyes shall be opened, and ye shall be as God, knowing good and evil. Now, heto po ang akin pong nais ipaliwanag. Kung ipe-personalize natin ito bilang response sa sinabi po ni Satan na ye shall be as God, ako ay magiging kagaya ng Diyos. Mayroon na pong inumpisahan tayo. Ito po ibig kong i-remind, no? May inumpisahan tayong ipinakilala sa atin pong pag-aaral kanina na tunay na ako. At heto, may sinasabi na sa puso at isipan ni Eva, ako'y magiging isang kagaya ng Diyos. Ang istorya tungkol kay Satan, mga kapatid, kung tayo po'y nakaalaala ng atin pong pinag-aralan tungkol sa kanya. Di ba ang sabi niya, ako'y magiging katulad ng Diyos. At eto, mga kapatid, ako ay magiging kagaya ng Diyos. Knowing good and evil. Ito yung bali pamamaraan ni Satan na gustong i-inject sa puso, sa damdamin at isipan ni Eva, mga kapatid, na umisip siya ng kanyang sarili. Hindi naman po masamang isipin ng ating sarili, mga kapatid. Subalit kung ang atin pong tanging hangarin ay para lamang sa ating sarili at kakalimutan ang kapakinabangan ng iba o kapakanan ng iba, yan po sa atin pong simpleng kaunawaan, mga kapatid, ang pinag-uugatan ng lahat po ng pagdurusa sa mundong ito, ng mapait na karanasan, kung atin lamang pong iisipin ang ating sarili. Now, take a look of this, mga kapatid. Kung tayo po ay magkikwentuhan tungkol po sa COVID-19, mayroong nga bali-balita na may nag-umpisang mag-discovery at mag-develop nito. Tama ba? Ewan ko kung ano po ang kanyang nasa sa isipan. Pero, hindi naging maganda.
ang bunga nito, mga kapatid at mga kaibigan, hindi niya inisip kung ano ang magiging kahinatnan sa bawat tao, sa bawat tahanan, sa bawat komunidad, at sa buong kalupaan. Siguro mayroon siyang iniisip na ako. At hindi po ako magkakamali doon, mga kapatid at mga kaibigan na ngayon po'y nakikinig. You see, ang isipin ang ating sarili lamang, ang maging sakim, at hindi na isaalang-alang ang panig ng iba, mga kapatid. Maaring tayo na rin po ang gumagawa ng kaguluhan, ng problema sa atin pong buhay. Plus the fact na nandyan po ang kaaway ng tanging hangarin, tayo po'y gawing kaawa-awa sa sanlibutang ito. Now, one single word, I, the beginning of the toughest time. Mga kapatid, all because of sin. Now, nakatutuwa, no? Pero kahit simpleng presentation po ng salitang sin, kung i-spill out po natin, ito po ay 3 titik lamang. Pero ang nasa gitna ay. Hindi ko na po pahahabain ang kwento tungkol dyan o pagsasalaysay dahil alam na po natin yan, mga kapatid at mga kaibigan. Bago pa ang kasalanan, there is only one true God. At yan ay na-appreciate ni Adan at saka ni Eva sa unang pagtatagpo. After sin, there are many false gods. Before sin, they only knew only one God. After sin, they knew God, good and evil. Bago pala ang kasalanan, ang alam nila ay pawang kabutihan lamang. Pero pagkatapos ng pagkakasala, marami na po silang alam. At yun po ang mabuti at masasama. Have you heard about divine rest to human restlessness? Ito po ay isang aklat na nilathala ng isa na kung saan ay Seventh-day Adventist. Ito ay kanyang dissertation at siya po ay nagtapos sa University of Vatican. Kanya pong pinag-aralan kung ano pong kabuluhan at kabutihang naidudulot ng makalangit na kapahingahan sa ikangay mga paghihirap at walang kapayapaan na sangkatauhan. At yun po ay napapatungkol sa araw ng Sabat, ang unang pagtatagpo ng dalawa, ng Diyos at ng kanyang nilalang, saan doon sa umpisang yun ay pinakilala ng Panginoon kung sino siya, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nowadays, mga kapatid at mga kaibigan, ay kinakailangan po nating pumaroon sa Panginoon at tayo po'y matuto sa Kanya mula sa banal na kasulatan. At doon lamang po tayo magkakaroon ng kapanatagan sa atin pong pakikipagpunyagi sa panahon po ng kahirapan. Wala po akong ibang nais na irekomenda sa inyo na nakasubaybay, nakikinig sa atin pong ginagawang pag-aaral sa banal na kasulatan, kundi mismo ang banal na kasulatan, na kung saan ang unang kwento ko na inilahad sa aking presentasyon na ito ay nasusulat sa Genesis. Dito po sa simula ng lahat. Now, kung mayroon mang isa pang pagtatagpo na isinalarawan ng banal na kasulatan, mga kapatid, upang mas lalo po tayong matuto tungkol sa Kanya, ay nangyari po, sa isang significant same day, pagkatapos ng isang misyon o gawain ng ating Panginoon.
upang tayo po'y mabigyan ng natatanging pag-asa na siyang kasagutan ng lahat po ng atin pong mga hinaharap na problema sa buhay. Ano po yun, mga kapatid at mga kaibigan? Now, yun po'y pagtatagpo, pagkatapos po ng kwento tungkol sa pagtutubos ng ating Panginoon. Ang kwento tungkol po sa pagtutubos ng ating Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan, ay isang paglalarawan kung paano nagmamahal sa atin ang ating Panginoon. Paano po tayo magmahal sa Panginoon? Well, una ko pong isasalaysay at nakikita kong ito po'y napakamahalaga natin pong maunawaan. Ang kwentong ito ay paulit-ulit na nating naririnig. Actually, paulit-ulit na rin po nating binabanggit sa atin pong mga sermon, sa atin pong mga pagtuturo. Subalit, pahintulutan niyo po akong pakinggan ang akin pong salaysayan. Ang kwento kung paano po, mga kapatid at mga kaibigan, inilarawan ng Diyos ang kanyang natatanging pag-ibig sa atin. Inumpisan po natin, uulitin ko, ang ikangay tungkol sa ako. Heto yung kwento tungkol sa kay Kristo. Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nandoon sa langit, may trono, may mga naglilingkod, sumasamba't pumupuri sa Kanya. Diyos na kung saan ay nagpakita na hindi lamang ang Kanyang sarili, ang Kanyang iniisip, kundi tayong mga nagkasala sa Kanya. Nais niyang tayo po'y tubusin. Ano pong picture ang pinapakita ng banal na kasulatan? Kaya nga, kung tayo po ay lumapit sa Kanya, makipagtagpo sa Kanya dahil siya po'y nangungumbida, ako po'y nakatitiyak kung tayo lamang ay makikinig sa Kanya pong mga kwento na nandito na sa banal na kasulatan, the more we know Him, the more we trust Him, and the more we will appreciate and worship Him, the more natin po siyang maaasahan na hindi niya tayo pababayaan at tayo po'y hahanguin sa paghihirap sa buhay na ito dito po sa lupa. Galing sa langit siya po'y bumaba dito sa lupa. At ang mga kwento ng Biblia ay nagsasabi sa kanyang pagpapakumbaba. My dear friends, mga nakikinig ngayon, nilarawan niya ang pagpapakumbaba upang tayo po'y maabot sa atin pong mismo kalagayan, sa atin mismong paghihirap, sa atin mismong paghihikahos, sa atin mismong pagpapagal. Sa umpisa pa lamang siya po'y naisilang sa sabsaban. Kung tayo pong magnanais sa ating anak, kung siya po'y isisilang sa mundong ito, di natin pipiliin na siya po'y maisilang sa simpleng sabsaban lamang. Hindi niya inisip na ako'y Diyos na dapat pong maisilang sa isang marangyang kalagayan. Taliwas ang kanyang damdamin sa damdamin ng isa na tumukso upang magresulta ng kahirapan. Gumawa po siya ng sa panahon ng kanyang paglilingkod sa takdang panahong inilaan ng pawang kabutihan. Subalit, ang kanyang ginawang kabutihan ay sinuklian lamang ng pagkasuklam. Di ba tama yan? Yun ang salaysay ng banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan ay nais magkwento upang makarelate na ito ang nangyari sa ating Panginoon na tanging nagmamahal sa atin, na tanging dumadamay sa atin. Mga kapatid at mga kaibigan, kung tayo po'y matututo mula sa Kanya
Sa banal na kasulatan, mga kapatid, makikilala natin na ang kanyang pag-ibig ay mas makapangyarihan pa o di kaya'y mas susubra pa sa pinakamalupit na parusa, kamatayan sa krus. Hindi niya inisip ang kanyang sarili. Inisip niya tayo na dapat pong iligtas. Inisip niya na dapat po tayong damayan sa ating mga paghihirap. Inisip niya na tayo po'y hanguin mula dito at upang dalhin sa isang tahanan, sa isang lugar na hindi na po ika nga makakaranas pa ng ano pamang paghihirap at pagdurusa. Wala ng luha, wala ng kamatayan. Ang Panginoon ay napakahiwaga din sa kanyang pagmamahal. Pagkatapos po ng paglalarawan, ng ika nga hindi makasariling hakbangin sa kanyang misyon, mga kapatid, namatay siya ika-6 na araw. Parang ang Biblia ay isang kahangahangang aklat na kung saan ay may kaparihas na mga pattern. Ang pattern ng creation, natapos sa ika-6. Ang pattern ng redemption, natapos sa ika-6. At ang kasunod na araw ay isang paanyayang bulay-bulayin ang kanyang natatanging pagmamahal. Ang natatanging sakripisyong ginawa niya na hindi niya inisip ang kanyang sarili, inisip niya ang bawat isa sa atin. Sa tagpo natin pong ang banal na kasulatan ay nagsasabi na mag-i-inspire sa atin, na magtitiyak sa atin na mayroon pong isang Diyos na tanging nagmamahal sa atin. Sa tagpong yun ng Sabat, ang mga disciples na nangilin ng araw ng Sabat, ika-7 araw yan, ay may damdamin at saloobin na kanilang bulay-bulayin ang pag-ibig na nagsasakripisyo para sa ating kaligtasan. Isang naiibang tagpo. Sapagkat kanina, ang unang Sabat ng pagtatagpo natin pong tinalakay na mag-i-inspire sa atin at hindi na mag-aalala at matakot ay ang tagpong ang makapangyarihang Diyos ay kasama natin. Ngayon, ang isang natatanging tagpo pagkatapos ng creation, ng redemption, ay isang tagpo na magtitiyak sa atin. May nagmamahal at handang magsakripisyong Panginoon po natin ng ating pong buhay. Ang Diyos ay tanging nakakaalam ng ating pong saloobin at damdamin. Nasa panahon ng problema, ng pagsubok, na hindi natin kaya, na imposible sa atin, my dear friends, ay may nais po tayong lapitan na masasandigan at aasahan. Di ba ganun yun? Lalapit po tayo sa isa na may magagawa. Lalapit po tayo sa isa na nakakaunawa at magsisimpatiya at tanging magmamahal sa atin. Again, come unto me. At ngayon po'y, all ye that are heavy laden, learn of me. Magbasa po tayo sa Biblia. Ito po ang ating kailangan na pagtuunan ng pansin at panahon, lalo tigit sa mga panahon ngayon. Mga kapatid at mga kaibigan, one real I is still a loving God na sa panahon ngayon, dapat pong ma-inlove tayo sa Kanya. Dapat magmahal po tayo sa Kanya. Sapagkat sa Kanyang pagmamahal, ginawa niya ang lahat. My dear friends, Sabbath keeping an encounter to know a real God. A creator God. Everything to Him is possible.
Keeping the Sabbath is an encounter to know a real loving God. Love stronger than death. Kaya nga kung paano po tayong makikipagpunyagi, my dear friends, sa atin pong buhay, lalo tigit sa panahon na talagang napakamahirap, we need to pause. We need to rest. Sa bawat linggo, pagkatapos ng mga pagpapagal, one day na kung sana'y marirecharge po tayo, ay tumigil po sa mga gawain at lumapit sa Panginoon. Magkaroon po ng personal encounter with Him, pagtatagpo at matuto sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng mga kasulatan, ng pag-aaral sa mga salita ng ating Panginoon. Isang natatanging kasagutan din, sapagkat kung hindi po tayo magpapahinga, tayo po yayaw mamamatay na puspos ng pagdurusa. Kaya kung nais po nating magkaroon ng kalakasan, magkaroon ng pag-asa, ng tiyak na landasin, we need to come to Jesus. We need to meet Him on the day na kung sana'y itinakda niya talaga na tayo po'y makipagtagpo sa Kanya. Well, sa mga sandaling ito, ang sabi po ni Ezekiel, again, from American Standard Version, chapter 20, verse 20, "And hallow my Sabbaths, and these shall be a sign between me and you, that ye may know that I am Jehovah your God." Adam and Eve knew God during the first Sabbath. Nagkaroon po sila ng pananampalataya. Nakita ko po yun sa banal na kasulatan. Kahit pa doon sa record. Di ba ang sabi niya sa kay Satan habang siya po'y tinitempt, ang Diyos ay nagsabi. Ito po'y signal o di kaya'y indication na siya'y naniniwala sa Diyos. Kaya nga lang, ang paniniwalang yun ay kanya pong Satan sinira at nagtagumpay si Satan. Much more sa panahon natin ngayon. Na ang atin pong kaunawaan sa Diyos ay mas higit na nasira. Mas higit po nating dapat kilalanin ang Diyos. Dapat magkaroon po tayo ng ugnayan o koneksyon sa Kanya. At sa tuwing pangingilin natin ang Sabat, ang blessing na tayo po'y mas lalong matututo at hindi po makakalimot sapagkat ang nilalaman ng turo tungkol po sa Sabat sa Ten Commandments, nagtuturo balik doon sa Genesis, sa simula ng lahat. Remember the Sabbath day to keep it holy. Dahil sa 6 na araw, sa loob ng 6 na araw, ay mayroon pong Creator. Kaya heto, sa pangingilin ay mayroon pong blessing. Sapagkat ito po'y pinagpala ng Diyos. Ito po'y Kanyang pinabanal. Ito po'y palatanda ng isang ugnayan, my dear friends. "And this shall be a sign between me and you." Kayo, ako, tayong lahat na tinubos ng ating Panginoon, na tinulungan ng Panginoon, na pinaglingkuran ng Panginoon, na hinangad ng Diyos, ng ating Panginoon, na tayo'y maging malaya sa pagkaalipin sa kasalanan, maging malaya at hindi mabiktima ng mga kaguluhan at mga pagdurusa sa panahon ngayon. Nakikita ko po ito sa atin pong lifestyle, mga kapatid, na may bunga nga ang atin pong pagkatuto sa Panginoon. Bakit?
mabagyo man, o mapayapa, lumindol, o may baha, tayo po'y panatag. See, the sign o mga palatandaan mismo na nagbunga sa ating buhay ng ating pagkilala sa Diyos. In the morning, in the evening, we still sing. Magtataka po yung ating mga kapitbahay, ano? Wala nang makain dahil nagkaroon po ng pandemya, walang trabaho. Di ba? Gutom. Pero ano itong nangyayari sa mga Seventh-day Adventist? Umaawit sa umaga't gabi. Panatag! Alam kung paano po haharapin ang paghihirap at pagsubok sa buhay. Yay, palatandaan na tayo po'y mga anak ng Diyos na sinasabi dito dahil tayo po'y natuto sa tuwing tayo po'y nangingilin ng araw ng Sabat. That ye may know that I am Jehovah, your God. Now dito po, kaya nga ito, tayo po ay hindi nakakalimot. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the 7th day is a Sabbath unto Jehovah thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days Jehovah made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the 7th day. Wherefore Jehovah blessed the Sabbath day and hallowed it. Balik po tayo sa Ezekiel chapter 20, verse 12 naman po. Moreover, I also gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know that I am. Kanina, ako, si Jehovah na iyong Diyos. Ngayon, I am Jehovah that sanctified them. At upang tayo po'y makalimot ng atin pong makasarili, na ako, higit niyang nilulubag at binabago ang ating sarili sa isang talakayin, sa isang misyon ng ating Panginoon, that I am Jehovah that sanctified them, na siyang nagpuproseso ng iyong pagiging banal, ng iyong pagiging ligtas sa kasalanan, na ikaw ay hindi nagagawa ng kasalanan. At anong story na atin pong naikwento kanina? It's all about siya na Diyos, na kanyang nilimot ang kanyang sarili alang-alang sa atin. Nagkatawang tao, naglingkod at nagsakripisyo, nagmahal hanggang kamatayan. Ito'y pamamaraan o hakbangin o proseso upang baguhin ang atin pong magiging kapalaran, ang ating katayuan sa ating pong buhay. Ang pagiging hindi malimutin upang ipangilin ang araw ng Sabat ay nangangahulugan na hindi natin nakakalimutan na may isa na kung saan nagsakripisyo para tayo po'y maligtas at mabagong landasin ang ating buhay. Mga kapatid, and they returned and prepared spices and ointments, and on the Sabbath day they rested according to the commandment. Heto, isang tagpo na kung saan ay naulit ang isang napaka-importanting hakbangin ng Diyos na sa kanyang sinasabing, don't forget, ako'y makikipagtagpo sa inyo sa isang itinakdang araw. And you will realize and you will know kung ano pa ang Diyos para sa atin. Nagmamahal siya. Ito yung sinasabi ko kaninang, check ang bubulay-bulayin ng mga sumaksing, mga alagad ng Diyos sa sakripisyo at kamatayan ni Kristo sa krus ay walang iba
kundi ang Diyos, tanging nagmamahal. An encounter or an experience of man, of His disciples, meeting on that day, Sabbath day. Kaibigan, kapatid, na ngayon po ay nahihirapan, nagdurusa, nagtitiis. May mga problema sa buhay, may dalahin. Ito yung yugo na atin pong nararanasan, dinadala sa panahon ngayon. Ang banal na kasulatan kung atin pong pag-aaralan, tayo po'y titibay. Tayo po'y nakakatiyak na sa landasin ay mayroon po tayong patutunguhan sapagkat nakilala po natin ang Diyos, makapangyarihan at nagmamahal. He will provide us our needs. Paggagalingin po tayo sa atin pong mga karamdaman at mga problema sa pangangatawan. Kanya po tayong poproteksyonan at tayo po'y Kanyang ililigtas. Kanya po tayong sasamahan, gagabayan. Ang Kanyang salita ay makapangyarihan. Kanya nang natalo ang kaaway at ang sanlibutan. At siya po'y nangangako ng buhay na walang hanggan. Hindi po siya tatalikod sa atin magpakailan-kailanman. Kaya, my dear friends, huwag po nating kalimutan, nasa panahon ngayon, mahalaga pong lumapit po tayo sa Kanya. Ang mga dalahin natin ay atin pong sakbatin, atin pong buhatin, at atin pong ilagay sa harapan ng ating Panginoon. At tayo po'y matututo sa Kanya at dapat magpatuloy na matuto sa Kanya sapagkat nais niya na tayo po'y magkaroon ng malawak at malalim na kaalaman tungkol sa Kanya. Remember, the more we know Him, the more we trust Him. At kung meron po tayong Diyos na makapangyarihan at mapagmahal natin pong sinasampalataya, magkakaroon po tayo ng kapahingahan. Matthew chapter 11, 28 and 29 and 30. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. For my yoke is easy, and my burden is light. Pagpalain tayo ng Diyos. Tayo po'y masiglang manalangin. Dakilang Diyos, ang manaming nasa langit, marami pong salamat. Nasa gabing ito ng pagtatagpo sa inyo sa pamamagitan ng pag-aaral ng banal na kasulatan, nalaman namin at kami po'y sumasampalataya at umaasa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa inyo. Ikaw ang Diyos na nagmamahal, na hindi magbabago at hindi ka tatalikod sa amin. Bagkos kami po'y iyong sasamahan at kami po'y bibigyan mo ng kapahingahan. Ililigtas mo kami sa mga kapahamakan. Ikaw ang amin pong kapanatagan at kapayapaan. Dinggin pong aming panalangin, maraming salamat. O Diyos, ito po'y samutiling namin sa pangalan ng amin pong tagapagligtas. In Jesus' name. My friends, striving in life's toughest times, the answer is Jesus. Know about Him through His Bible. God bless us. May you put all your worries and burdens to Christ to overcome everyday challenges. See you all again tomorrow night as we discover what is the ultimate vaccine. God bless us all.